Assalamualaikum. Okay, inshallah start na tayo. Nurjana, nasaan yung mga students? Inshallah, pakitawag sila. Recording. Okay, nag-record na pala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum, Ustaz. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, Assalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Malinaw ba yung boses? Okay. So, welcome ulit sa another webinar, short lecture patungkol sa ang title na nakikita nyo, ang paniniwala kay Jesus sa Islam, ang paniniwala kay Jesus sa Islam. So bilang isang Muslim, tayo din po ay naniniwala kay Jesus, peace be upon him. At para sa mga nanonood po na hindi po Muslim, welcome po kayo. At para dagdagan din kaalaman po sa inyo kung ano ba paniniwala ng mga Muslims o ang paniniwala ng Islam patungkol kay Jesus. So umpisahan natin inshallah. So ito yung the best na topic na lalo ngayon December na maraming sa mga kapwa natin mga Christians na nagse-celebrate sa paniniwalang panganakan ng araw ni Jesus. So dito inshallah ito ay sharing, dahil sharing is caring, na magkaroon kayo ng konting kaalaman ano ba yung view ng mga Muslim kay Jesus. Pagdating po sa buong mundo, sana po bukas po ang isip natin mabuti at ang puso natin nakakaunawa, ang isip at mata at pangdinig mabuti. Ang video na ito ay hindi debate, hindi pang iinsulto, pang mamaliit. Bagkus pang ano pa nga halos pang angat pa nga sa posisyon ni Jesus. Pang angat pa nga sa kanya para ipaalam sa tao na kung ano ba yung sitwasyon niya o pagkakakilala sa kanya ng mga Muslims. Hindi ba maganda yon? So sana po malinaw ang video na ito. So inshallah, pisahan natin. Lahat ng papuri at pasasalamat ay sa Allah lamang, ang Panginoon ng buong sanlibutan, at ang kanyang pagpapalat habang ay sumating huling propeta, na huling propeta si Prophet Muhammad, peace be upon him, at ang kanyang pamilya at kasama na sino man sumunod sa kanya. Sino man ginabay ng Allah at walang makakaligaw sa kanya, at sino man ipahayaan ng Allah maligaw ay walang makakapag-gabay sa kanya. Sa mga nakikinig, pag-uobserbahan po natin sa buong mundo, ilan po ang mga relihiyon ang naniniwala kay Jesus? Ilan po ang religion? Sino ang relihiyon ang kasama pa sa pananampalataya? I mean, kasama sa paniniwala nila, parte ng kanilang religion ay talaga kailangan maniwala kay Jesus. Alin? Maglatag po ng papel o relihiyon kung sino po ang naniniwala. Kung pupunta tayo sa mga ibang religion na kilala, Judaismo, mga Jewish, mga followers ni Moses, sila po ay nag-stop lang kay Moses. At malinaw sa history na hindi po na tinanggap si Jesus na bilang Messiah. Para sa kanila, hindi pa daw dumating ang Messiah. So nag-stop lang po sila kay Moses, hindi na tinanggap si Jesus. Kaya malinaw sa story kung bakit siya ipinapahunting, pinapahuli, na mismo kayo po ang gumawa ng pelikula, mga kapwa nating Kristiyano, ang gumawa ng pelikula at makikita malinaw ang tunay niyang story. Magbabayad pa nga siya ng kasama niya para mag-traitor sa kanya kung yung tinatawag na Judas. So punta tayo sa mga ibang religion, Hinduism, Buddhist. Hindi parte ng religion nila ang paniniwala kay Jesus. Tama, hindi. So kung titignan mo lang, bukod sa Christianity, naniniwala kay Jesus, kaya doon galing ang Christian kay Christ, di ba? Jesus Christ. Ang Christ ay galing sa salitang, alam ko, Greek o Latin, na Kristo, ibig sabihin Messiah. Yun ang akin naalala. So, tanging Christians ang naniniwala kay Jesus. Pagdating naman sa second na religion na ikita mong naniniwala kay Jesus ay ang Islam, ang mga Muslims. So tayo lang po dalawa ang naniniwala kay Jesus sa buong mundo. Sa buong relihiyon sa buong mundo, tayo lang po, Kristiyano at Muslim, naniniwala kay Jesus. Malinaw po yun? Kaya wala ka na mahahanap ng katulad nyo naniniwala kay Jesus. Kaya hindi ko alam kung bakit may mga parang galit, parang naiinsulto, or hindi ko naunawaan anong meron sa kanila. Na pag sinabi natin naniniwala tayo kay Jesus, pero siya ay ganito, ganito, naiinis sila or may mga iba sa kanila nagalit o naiinsulto.
Bagkus hanapan mo ako ng katulad mo naniniwala kay Jesus, wala kang mahanap. Tanging Muslim lang at kayo. So dalawa lang tayo sa buong mundo ang naniniwala kay Jesus. Pero ano nga bang paniniwala? Katulad din ba sa inyo? Kung ano yung paniniwala niyo? Sa Islam, para magkaroon ka ng kaalaman, ako nga pinag-aaralan ko Christian para hindi ako maging ignorante, di ba? Para maunawaan ko kung ano yung paniniwala niyo. Ganon din kayo sana, pag-aralan niyo din ang Islam para hindi din kayo maging ignorante patungkol sa amin, di ba? Hindi yung sabihin anti-Christ kami. Marami ako nakilala mga nag-Muslim, balik Islam. Nagugulat sila na pagdating nila dito, na ang mga Muslim pala daw ay naniniwala kay Jesus. Hindi nila alam yun. Sa buong buhay na sa Pinas, parang hindi na narinig. So, alhamdulillah ngayon, may mga ganito tayong mga nagsishare patungkol sa Islam, patungkol kay Jesus, na anong paniniwala namin. Kaya, magpasalamat tayo na may naririnig pa tayo mga ganong kaalaman kaysa tayo ay manatiling ignorante sa paniniwala ng iba. So, si Jesus ay may malaking position din sa Islam. Isa siya sa prophet. Kabilang siya sa mga propeta sa Islam. Umpisahan natin kay Mary. Si Mary, kung mababasa nyo sa Story of the Prophet, kunin ko lang yung book. Pwede kayo bumili ng ganito sa mga non-Muslims kung gusto nyo makabasa ng Story of the Prophet. Meron po itong Story of the Prophet, baliktad lang sa Zoom ang video. The Story of the Prophet by Ibn Kathir ito. So mababasa nyo dyan lahat ang 25 higit na prophet na binention sa Islam. Simula po kay Adam hanggang kay Prophet Muhammad, peace be upon him. So marami sila, halos 25 sila dito na binanggit. So kasama sa 6 na pillars of faith sa Islam ang paniniwala sa mga propeta. Yung una, di ba, paniniwala sa isang Diyos, ang Allah. Hindi siya pinanganak, hindi siya nagkaroon ng anak. Wala siyang kahalintulad. Paniniwala sa kanya lamang ang pagsamba lamang sa kanya. Pangalawa, paniniwala sa anghel, na nilikha ng mga angels. Pangatlo, paniniwala sa mga aklat na ipinadala niya. Mga banal na kasulatan pinadala ng Diyos. Tulad yung Torah kay Moses, yung Gospel kay Jesus. Bilang isang Muslim, naniniwala din kami doon. Pero sa original na ipinadala ito. Yung original na kasulatan na ipinadala sa mismong same na lingwahe. Hindi English, hindi Ilocano, hindi Tagalog. At ang huling banal na kasulatan ay ang Quran, na hindi binawasan, hindi nadagdagan hanggang ngayon, binabasa ang Arabic, same Arabic. So, paniniwala ng mga Muslim yan, paniniwala sa Diyos, ang tanging isang Allah, sa mga anghel, at sa mga banal na kasulatan. At ang pang-apat ay yung paniniwala sa lahat ng mga propeta niya. So, malinaw na ang isang Muslim, kailangan niya maniwala sa lahat ng mga propetang ibinanggit sa amin. Ang una dyan, sina Adam, dumating na si Idris, sina Noah, sina Abraham. Alam natin si Abraham, nagkaroon siya ng dalawang asawa. Si Sarah, doon galing si Isaac. Sa Isaac, doon galing si Jacob. Si Jacob, si Propeta Jacob, siya si Propeta Israel. Si Propeta Jacob, siya si Propeta Israel. Kaya hindi din natin pwedeng insultuin ang pangalan ng Israel, masamain, o anong umurahin. Dahil si Israel mismo, siya si Propeta Jacob. At yung 12 na anak niya, nagkaroon siya ng 12 na anak, kaya tinatawag na 12 tribes of Israel, 12 na tribo ni Israel. At isa doon ang anak niya si Prophet Yusuf, si Joseph, the dreamer, yung gwapings na propeta, gwapo na propeta. Na kahit yung mga babae na hihiwa yung kamay nila na nakatingin kay Joseph, hindi na naramdaman. Ganun pati yung kagwapuhan niya ay pwedeng maging anesthesia sa sobrang itsura, magandang itsura. So, simula na dito kay Isaac, dito na nanggaling lahat ang mga propeta. Sunod-sunod na yan. Sina Solomon, Moses, David, Zechariah, uncle ni Jesus, dumating sina John the Baptist, si Yahya, pinsan niya, at si Jesus. So si Jesus ang last prophet sa mga children of Israel. Pag may nagsabi si Jesus ay last prophet, yes, last prophet siya sa children of Israel, sa Banu Israel. Siya ang last prophet na pinadala doon. At may mga ugali kasi silang pasaway sila sa mga prophets nila. Tulad kay Moses, kahit kay Zechariah, sila nagtangkang pumatay, pati kay Jesus at kay Yahya. So long story yun. So at least nalaman nyo saan galing si Jesus. Ngayon, saan galing si Prophet Muhammad kung siya ang huling propeta? Galing siya sa kabilang kapatid. Sa isang asawa ni Abraham, si Hajar, na doon galing si Propeta Ismail. At si Propeta Ismail, dito sila namuhay ng kanyang nanay sa Makkah, na dinala ni Abraham dito. At dito nanggaling ang tribo ng Arabo din at si Prophet Muhammad, peace be upon him.
So after si Jesus, mga bandang 500 years, dumating si Prophet Muhammad, peace be upon him. So malinaw tayo sa kwento, okay? So yun ang unang basic, maniniwala ng Muslim saan galing si Jesus. Alam natin, maayos. Same din sa mga Christian, na dahil si Ibn Kathir, by the way, kumukuha din siya ng ibang source na mula sa mga Hudyo at Kristiyano na tugma sa Islam. Okay? Tugma sa Islam. Kaya magtataka kayo pag binabasa nyo to, baka may makita kayong Bible verse o may makita kayong story of the Israelites. Yes, sa Islam, hindi pwede i-reject, hindi din pwede sabihin tanggapin. Parang nasa gitna lang siya. Nandun lang yung story na hindi siya uh, uh, hindi siya labag sa ano ng Islam or tugma siya sa tinuturo din ng Islam. So, pagdating din sa hadith, maraming sayings si Prophet Muhammad, peace be upon him, patungkol kay Jesus. Marami siyang mga ulat na sinabi o kasabi o hadith, salita na patungkol kay Jesus. Tulad yung minsan sinabi din niya na huwag niyo akong purihin masyado, tulad ng pagpuri ng mga Kristiyano sa anak ni Maria na si Isa, na si Jesus, na hanggat sa itinuring na siyang anak ng Diyos. So iwasan yung sobrang pagpupuri sa kay Prophet Muhammad, peace be upon him, pagmamataas masyado. So pagtungkol din sa hindi lang hadith, meron din chapter ni Mary. Tulad ng sinabi yung nag-trending dati na video ng pare na sinasabi niya buti pa Muslim na si Mary ay binabanggit sa Quran. Yes. Si Mary po ay may sariling chapter sa Quran na siya lang po yung babaeng binanggit ng Allah mismo na pangalan sa Quran. At siya lang yung babaeng may chapter. Nakapangalan pa sa kanya, chapter Maryam. Ito yung talagang pangalan nila, original, sa lingwahe nila. Kasi hindi naman Amerikana si Maryam para maging Mary. Hindi naman siya Western, hindi naman siya European para pangalanan ng Mary. At ang kanyang anak ay hindi naman din European o hindi naman Amerikano para maging sobrang puti at blue ang mata at para maging Jesus. Okay? Malinaw po tayo doon. Diba? It makes sense. Taga saan siya? Middle East. Saan sa Middle East? Sa Canaanite na lugar, aka naging Palestine. So doon siya pinanganak sa Bethlehem, which is ang originally ko pala. Alhamdulillah, buti tinanong ko yung tatay ko dito. At bago, hindi ko alam kung 1 month na siya, 1 month na walang contact sa nila. Pero nalaman ko na ang originally ng forefathers namin, ang lolo-lolo, ay mula sa Hebron. Mula kami sa Hebron, na kung saan Khalil, na lugar, na sa village ng Yatta, na malapit sa Bethlehem mismo, kay Jesus, kung saan siya pinanganak. At lumaki siya sa Jerusalem. So sa Quran, ibinabanggit yung story ni Mary. Kung tutugmain nyo, kung gusto mo mabasa muna yung story ng nanay ni Mary, si Hannah, ay nandito sa Story of the Prophet. Ang naalala ko sa last time na nabasa ko ito, hindi ko na review. So si Hannah ay gusto magkaroon ng anak na lalaki para magserbisyo sa Masjid al-Aqsa, sa Temple Mount, yung sinasabing Temple Mount na may masjid ng mga Muslim. Nagtayo yun si Propeta Israel, si Propeta Jacob, sinasabi din si Propeta Abraham, pero ang naglagay lang ng foundation o kung saan itatayo ay si Propeta Jacob. So yun ay lugar ng mga Muslim sinaunang noon kung sino yung mga nagdadasal doon. At speaking of Muslim, baka may mga magtataka kasi ang Muslim lumabas daw kuno kay Prophet Muhammad. Mali po. Dahil ang meaning po ng Muslim ay yung taong sumusuko at sumasamba lamang sa isang Diyos at sumusunod sa kanyang mga propeta. Ang Muslim is yung tao, anuman lahi niya, pag siya ay sumuko sa isang Diyos lamang, ang tagapaglikha na kanyang sasabahin, ay siya po ang tinatawag na Muslim. Ang religion niya po is submission, pagsuko. Sa Arabic, Islam. So malinaw po. Kaya lahat ng mga propeta, isa lang ang religion nila. Isa lang nagpadala sa kanila, isang Diyos lang ang nagpadala sa kanila. Isang Diyos na nasa langit, na walang nakakita sa kanya, ang may likha ng lahat, ang nagbigay ng buhay at kamatayan. Siya lang ang nag-iisa. Hindi po iba-ibang amo nila. Isang hari lang, isang Diyos lang nagpadala sa kanila. Simula kay Adam, uh, Abraham, Noah, David, Solomon, Moses, Jesus, at kay Prophet Muhammad, peace be upon him. So kung isa lang nagpadala sa kanila, isa lang din ang mensahe na dala nila. At yun ang sumamba sa isang Diyos lamang. Ang nag-iisa, walang katulad, wala pa nakita sa kanya, ang may kontrol ng lahat, ang pagsamba lamang ay sa kanya, ang pagsunod sa kanyang mga batas at propeta. Nagpadala siya ng propeta bilang guide, bilang teacher natin. Di ba? Alam naman natin na nagkasala yung ating magulang sa paraiso. Sila ay saglit nilagay doon, binaba tayo sa mundo. Pero hindi tayo pinabayaan ng Diyos, pinadala niya pa rin tayo ng mga magiging guro, tagapaggabay sa atin ng mga tao mula din sa atin na pinili niya na ituturo sa atin yung pabalik sa Kanya. So yun, nagdala siya ng mga propeta. Unang propeta si Adam.
Kaya si Jesus ay kabilang doon sa pang-apat na haligi ng paniniwala sa Islam na siya ay isang propeta. Kaya ang isang Muslim ay hindi siya pwede maging Muslim hanggat hindi niya tanggapin, mahalin, sundin si Jesus bilang isang sugo, ibig sabihin messenger, at isang propeta. Malinaw po tayo doon. So, nakukuha nyo na, di ba? Alhamdulillah, wala po itong review pero inshallah kasi madali din intindihin talaga yung topic patungkol kay Jesus kahit hindi ako nag-review ngayon. So, pagdating sa paniniwala kay Jesus na isa siyang propeta at sugo, pinadalan din siya ng banal na kasulatan at makikita niyo ito sa Quran. Pagkatapos ng story ng kanyang nanay, yung siya ay nagkaanak na which is naging babae, ang kanyang babae is anak, si Mary. Pero nagtiwala pa rin siya sa Allah na ito ang gusto ng Allah para sa kanya. Na hindi siya binigyan ng lalaking anak kasi sa temple, sa masjid, di ba wala naman imam na babae? Meron kayo nakitang imam na babae sa mga Muslims? Wala, di ba? Kahit sa noon practicing ng mga Hudyo ay walang babae nagsiservisyo sa temple. So, yun na nga, yung pinanganak niya si Mary, ngayon lumaki na si Mary, siya lang yung babaeng tanging pinayagan na magserbisyo sa masjid, sa temple. Kaya, ang angkin niya kasi si Zechariah ay kilalang respetadong reliyosong tao. Alam ko pa nga carpenter, sinasabi na si Zechariah. Kaya patunay na ang mga propeta ay may mga trabaho din, may mga sideline job. No? Marami kasing duat o dai, nag-iisip sila pag porket preacher ka lang, yun lang ang trabaho mo. Huwag ka nang maghahanap buhay, huwag kang magtitinda, huwag kang... Hindi, lahat ng mga propeta may kanya-kanyang trabaho sila. Si Prophet Muhammad, peace be upon him, nga, businessman eh. Di ba? So, isang aral lang yun. Ngayon si Zechariah ay nagsaserbisyo siya sa Masjid al-Aqsa, itong temple, itong masjid na first Qibla, first direction ng prayer ng mga Muslim bago pa ang Kaaba. Bago pa tayo humarap sa Kaaba na yung kung saan tinayo yung Propeta Abraham, yung nakikita yung parang black bahay na square na may itim na tali, itim na tela, di ba? Sa Mecca, yung mga nanonood ng Christian, kabisado yung nakikita yung sa TV. So yun ay yung direction ng prayer ng mga Muslim. Akala nyo na dinadasal yun, sinasamba, hindi po. Yun po ay direction lamang ng pagdarasal. So ang una pong direction ng pagdarasal ng mga Muslim ay dito sa Masjid al-Aqsa. Itong tinayo ni Propeta Yaqub, si Propeta Israel, si Propeta Jacob. So ito ang unang kibla. So si Mary, kung bibisita kayo doon, sa underground yun, mayroon lugar doon na sinasabing dito nagserbisyo, dito nananatili si Mary yung time na yun. Doon talaga siya nag-i-stay at nagdarasal. Siya lang yung babaeng napayagan na magserbisyo sa masjid sa baba. So, may kwento pa nga doon na dumating si Zachariah, nagulat siya na kung ano yung panahon, opposite doon sa kinakain ni Mary na pagkain na provision. Dahil yung time na yon ay kung pag summer, may pagkain siyang kinakain ng mga prutas ng winter. Pag winter naman, may mga prutas siyang pagkain na kinakain na tumutubo lamang, sumisibo lang sa summer. So pati si Karen nagulat at tinanong niya ito ay galing siyempre sa taga-provider, ang Panginoon, ang Allah. Yun ang naalala ko sa kwento na sinabi ni Mary dito. At after natin dito sa kwento paano about kay Mary, pero si Jesus meron din siyang dito, meron din sariling page patungkol sa kwento dito kay Jesus. Pero alam ko kay Prophet Muhammad may sarili siyang book kasi mas mahaba yung kwento ni Prophet Muhammad. So lahat ng 25 propeta halos 24 sa kanila ay andito ang kwento. So, pag pupunta tayo sa Quran chapter, gusto ko sana basahin sa inyo, isa-isa din yung Arabic niya, pero baka mahabaan tayo kasi ang ganda sana pakinggan. Pwede nyo i-search sa YouTube, chapter Mary, Surah Maryam, tapos pakinggan nyo yung Arabic niya, tapos translation. Sa gabi, bago kayo matulog, wala na kayong gagawin, relax na kayo, pakinggan nyo with headset, buksan nyo yung Quran. Kahit ikaw ay hindi Muslim, ikaw ay Kristiyano, no problem. Maganda nga to para sa iyo, stress ka, depressed ka, marami kang problema, try mo pakinggan. Pili ka ng sa tingin mo magandang kiraa, magandang voice, try mo si Mishari Alafasi, something na ganun. Pakinggan mo yung chapter Mary at kahit hindi mo naintindihan for sure, sabihin mo may something mangyari sa puso mo. Di ba? Tagos. Dahil ang salita na ito ay hindi salita ng tao. Salita ng lumikha sa iyo. Ang salita ito na nagbigay ng buhay sa iyo, nagbigay ng mata sa iyo, kaya napapanood mo ako ngayon. Nagbigay ng tenga sa iyo, kaya napapakinggan mo ako ngayon. So, nagbigay sa'yo ng puso ngayon, tumitibok. Kaso iba nga lang nilalaman ng tinitibok ng puso na yan. So, pag narinig mo ito, for sure, ang tibok ng puso mo ay mararamdaman niya kung sino ito. Ito yung lumikha sa kanya. Kaya siya tumitibok ngayon. Kaya pakinggan nyo
At pwede nyo din pakinggan, minsan meron with English translation, habang pagkatapos niya bigkasin yung Arabic verse, ay bibigkasin din niya yung translation, inshallah. So sa malapit na kwento, sa chapter ni Mary, chapter 19 siya. Okay, sa Quran, chapter Maryam. So chapter 19 siya. Pwede ka din mag-umpisa sa 16. Dito, ipinakwento, "Wadhkur fil kitabi Maryam," at banggitin mo, o Muhammad, sa aklat ang kasaysayan ni Maria. So sa Tagalog, Maria. Ang Jesus pala sa either sa Aramaic, sa language niya, or dito sa Arabic ay tinatawag siyang, sa Islam, tinatawag siyang Isa. Pero sa mga Arab Christian, tinatawag siyang Yeshu. Yeshu. Pero alam ko sa Aramaic pa sinasabing Isaw. Pero which is iba ang meaning sa atin. So, at least mas malalapit yung mga yon kaysa sa Jesus. Okay? Walang J yun. So dito sinasabi sa chapter ni Maryam sa Quran, at banggitin mo sa aklat ng kasaysayan ni Maryam, nang siya ay lumisan mula sa kanyang pamilya sa isang pook sa dakong bahagi ng silangan. So yung nagpunta ng silangan. So i-summarize agad natin yung story. So siya ay pumunta sa isang lugar na kung saan meron parang cave na siya ay nagtatago doon. Si Maria kasi ay isang malinis na babae. Talagang naghihijab, hindi yung, let's say, yung mga ugali naman nakikita natin ngayon. Ay talagang discipline, mahinhin, babaeng, iniingatan ng kanyang sarili talaga. Okay? At sa pag-i-stay niya doon, pagkaraan siya ay naglagay ng isang tabing mula sa kanila upang siya ay mapag-isa. Parang curtain, or siya ay naglagay ng something harang. Kaya kami ay nagpadala sa kanya ng aming ruh. Nagpadala siya ng itong ruh, akala ng ibang mga espiritu. Ito ay si Angel Gabriel. Sabi dito, banal na espiritu. Ang anghel na si Gabriel, si Angel Gabriel. So ipinadala sa kanya si Angel Gabriel, at ito ay nagpakita sa kanya sa anyo ng isang ganap na lalaki. Kaya nagpakita sa Angel Gabriel sa itsura ng isang lalaki, kasi mga anghel mula sila sa liwanag, nilikha sila mula sa ilaw, at walang babae at lalaki sa kanila, for short. Excuse me lang. At siya, si Maria, ay nagsabi, "Katotohanan, ako ay humihingi ng paglinggap sa mahabagin laban sa iyo. At ako ay iyong layuan." Masyadong malalim Tagalog, Arabic pa, yung Tagalog nito, pasensya. "Kung tunay ngang ikaw ay may takot sa kanya." So nag-ask ka ng refuse sa Allah, kay Angel Jibril, dahil akala niya kung sinong lalaki na basta pumasok sa privacy niya. So sinabi sa kanya ng Anghel Gabriel, ay nagsabi, "Ako ay isang sugo ng inyong Panginoon na, na tapat na napag-utusan upang igawad sa iyo ang magandang balita. Isang ipagkakapuring anak na lalaki." Pinagkakapuring anak na lalaki. So dito yung sinabi ng anghel sa kanya na siya siyang messenger na ipinadala sa kanya para magbigay ng magandang balita na siya ay magkakaroon ng anak na lalaki. At nagulat si Mary doon na siya ay hindi ganong klaseng babae. Ni wala nga siyang asawa, ni walang gumalaw sa kanya. Wala siyang jowa, wala siyang boyfriend, bawal yun, haram. Okay? Kaya sinabi sa kanya, siya, anghel na Gabriel, ay nagsabi, "Gayon nga, ito ay mangyari. Ang iyong Panginoon ay nagsabi, ito ay sadyang madali para sa akin, at siya ay aming gagawin bilang palatandaan para sa sangkatauhan, at isang habag mula sa amin, at ito ay isang pangyayaring na itinakda." So madali lang sa Allah pag sinabi niyang be, it will be. Kun fayakun. At dito hinipan na yung si kaluluwa ni Jesus, o sinasabing ruh, hinipan na si Jesus doon, or ibinigay na si Jesus sa kanyang sinapupunan, at buntis si Mary nang walang lalaking gumalaw sa kanya. So yun ang true story. Unlike sa story ng mga Christians na paniniwala is may kasama siyang Joseph, na which is asawa daw niya. Pumunta sila sa lugar na may mga hayop, at doon siya nanganak, may mga tupa at baka. Pero sa story ay mag-isa lang po si Mary. Ito ang sinabi sa Quran, hindi mula sa akin kay Ibrahim Casey, hindi mula kanino.
Kaya minsan, buksan natin ang isip natin pag may naririnig tayo mula sa mga preacher o sa mga Muslims, wag natin sila yung kinakagalitan. Ito si Ibrahim, sabi niya si Mary ganito. Hindi naman ako nagsabi eh. Binabasa ko lang po sa inyo yung Quran. Ang lumikha sa iyo nagsabi nito, hindi ako. Sa Muslim, hindi kami pwede mag-imbento, magsabi ng salita. Alam niyo, kung madali lang, kung pwede lang sa amin mag-imbento, magsabi ng salita, hindi na ako titingin sa libro, hindi na ako titingin na nabubulo sa mga Tagalog na malalim ng Quran. Diretso na lang, mag-iimbento na lang ako. Ay, si Mary, parang ganito, ganyan, pumunta siya doon, marites na kwento, kwentong balbero. Tama, hindi. Mas mabilis ako makapagkwento. Di ba? Sanay ako mag-vlog. Pero dito, kailangan natin kumuha sa source. Kung tunay na, anong tunay na kwento. Hindi tayo pwede mag-ano, di ba? So, ang mismo ang Allah ang nagkwento nito kay Prophet Muhammad na nasa Quran. Kaya basahin niyo po, inshallah. Kayo po mismo ang bumasa at humusika. Kaya ayun, siya ay nagdadalang tao sa kanya, kay Jesus. At siya ay humayong nagtungo sa isang malayok pook. Ayaw kasi nabasahin ko yung English dito na mas madali. At yung nga, yung mag-isa siyang nanganak o nagbuntis yung time na yon. At sa short na summarize natin yung kwento na pumunta siya sa isang puno ng dates at inutusan siya na i-shake yung puno ng dates. Iyog-yog, sabi doon. Para may mahulog na mga bunga at kanyang kakainin ito. Isang araw na papansin mo doon, kababaeng tao, kapapanganak lang o masakit ang tiyan, alam niyo na, galing sa panganakan or buntis, tapos kung saan inutusan pa siya i-shake yung puno na pwede naman ilaglag ng Allah sa kanya, di ba? Pwede naman ihulog yung dates sa kanya. Pero bakit inutusan pa siya i-shake para ihulog? Hindi ba nagbibigay sa atin ng aral na nasa tao ang gawa at nasa Diyos ang awa? Di ba? Kasabihan natin mga Filipino, nasa tao ang gawa, nasa Diyos ang awa. So, ang paghahanap buhay o ang pagkilos natin dito sa mundo, dapat yung pagsamba is may gawa. Hindi yung matulog muna ako, bahala na ang Diyos eh. Siya naman pala may kontrol ng lahat, nakatadhana na yan eh. Parte din ng paniniwala sa Islam, nakatadhana, yayaman ka na lang bigla o ganito, may pera. Hindi, kailangan kumilos ka din. No, gusto mo ng paraiso, kumilos ka din. Sabi nga, may kasabihan nga, paradise has a price, it's called sacrifice. Kahit sa Tagalog para makata. Ang paraiso ay may presyo at ito ay sakripisyo. Di ba? Gusto mo ng paraiso, ito ay may presyo. Ano yun? Sakripisyo. Sacrifice mo sa Allah. Kaya yun, huwag kang magtataka bakit ang Muslim nagsasala, fasting, nag-hajj, umrah, zakat. Bakit may maraming gawain sa mga Muslim? Daming bawal, daming kasi may gawa. Gusto mo awa ng Diyos, awa ng Allah may gawa. So dito isang araw din makikita natin kababaeng tao, pwede ilaglag ng Allah yung dates. Bakit pa siya inutusan, i-shake ng konti para lang bumaba at pakainin siya. At may lumabas na ng tubig sa kanyang paanan at uminom siya. At winish niya yung time na yon na sana siya ay maglaho na lang na hindi malaman ng mga tao patungkol sa kanya. Kasi kahiya-hiya. Dahil siya ay parang isang ustada, isang shekha, hindi naman isang madre, isang religious na babae na mula sa pamilya ng mga reliyosong mga mula pa sa mga propeta. So kung saan kahiya-hiya ito, nagkaroon siya ng anak na wala siyang ma-explain na pagkapag-isipan siya ng masama, which is nangyari nga. Dahil kaya yung time na yon, sinabihan sa kanya na mag-fasting siya. Siya ay mag-fasting. Tingnan nyo, ang fasting din ay hindi ibig sabihin pag-iwas sa pagkain. Ang fasting ay pag-iwas sa mga bagay na pinag-utos sa'yo. Tulad ng kasamaan, hindi lang pagkain. Kaya yung fasting kay Mary, yung time na yon, ay fasting saan? Sa pagkain? Hindi, sa pananalita. Hindi siya pwede magsalita yung time na yun. Fasting siya. So yung bumalik na siya sa lugar nila, mula Bethlehem hanggang Jerusalem, na ano lang ako, nare-remind lang ako pag malapit pala kami sa Bethlehem. Dahil minsan, yung time na nasa Pinas ako, I mean, yung may shawarma ako nung nagtitinda ako, tapos may pangalan siya Jerusalem. Yung mga missionary na dumadaan minsan, nababasa nila, Palestine or Jerusalem. Tapos titignan nila ako, taga dyan ka? Tapos sabi ko, yes, tuwang-tuwa. Tapos nakikipag-shake hands, kahit babae, gusto akong kamayan. Sabi niya, gusto namin makita ng tao taga doon sa lugar ni Jesus, sa banal. Sabi ko, tao lang po ako, hindi naman hubanan. So anyway, na-remind lang sa akin yun. Tatawa ko. So, si Mary, yung bumalik na siya sa lugar nila, nagtaka ngayon lahat ng mga tao at yung mga imam nila, yung mga pari nila, di ba? Yung may mga position sa kanila, mga sheikh nila. O Maria, o Mariam, anong dala mo? Anong maipapaliwanag mo? Katotohanan, ang tatay mo ay hindi ganong klaseng lalaki kahit nanay mo. Masyadong mahaba yung Tagalog dito at malalim. At basahin nyo lang doon, pero summarize natin yun ang pinakamalapit ng kulugan.
So, paano mo i-explain sa amin yan dala-dala mo? Kasi alam nila wala namang asawa si Mary. Hindi ibig sabihin bawal siya mag-asawa, which is bata pa siguro siya or dalaga pa lang hindi pa nag-asawa. Kasi 'di ba alam ng mga sister natin mga madre ay hindi nag-asawa. So, ewan ko kung anong paniniwala nila doon porket hindi siguro nag-asawa si Mary. So, si Mary ay hindi makapagsalita. Anong ginawa niya? Tumingin siya sa kanyang anak. Tumingin siya kay Jesus, kay Isa. Tapos, tumawa sila lahat. Gusto mo kausapin namin o paano namin kakausapin yung bata na nasa kanyang duyan? Paano namin kakausapin yung bata na nasa kanyang duyan? Kasi si Mary tumingin lang doon sa baby. Na ibig sabihin, kumbaga, yun ang kausapin nyo, yun ang magpapaliwanag. Kaya tumawa sila lahat. Tignan mo dito, ang first miracle ni Jesus, ayon sa paniniwala ng mga Christian, ay yung time na 30 years old na siya kung saan yung tubig ay nagawa niyang alak. So, ayon sa paniniwala nila, yun daw ang first miracle ni Jesus. Pero sa Islam, ang first miracle ni Jesus ay yung pinanganak pa lang siya, nagsalita na siya. Tignan mo paano niya pinagtanggol yung nanay niya na pinagtatawanan ng mga tao sa time na yun. Binigyan siya ng Allah na mag-permission na magsalita. Sabi niya, Qala inni Abdullah. At sabi niya, ako ay si Abdullah, alipin ni Allah. Meaning Abdullah ay alipin ni Allah. Katotohanan ako ay alipin ng Allah, kanyang ipinagkaloob sa akin ang banal na kasulatan at ako ay kanyang ginawang isang propeta. At ako ay ginawa niyang isang propeta. At ako ay kanyang pinagpala saan man ako naroroon. At tinagubilin. Sensya na yung Tagalog atin. Okay. Itinagubilin. Sa akin ang pagdarasal. At kawang gawa. Tiyan mo, pinag-utos na sa kanya yung time na yun is pagdarasal, sala, at charity. Zakat. Habang ako ay namumuhay. So wala pang Hajj yung time na yun, tiyan mo. Ang Islam, makikita mo na Islam ang religion na ipinadala sa lahat ng mga propeta. May sala na sila, may zakat sa time ni Jesus. Pero hindi pa dumating ang kumpletong. Kaya sa panahon ni Prophet Muhammad, kinontinue niya kung ano yung naiwan ni Jesus. Dumating si Prophet Muhammad para i-continue kung ano yung naiwan na mission ni Jesus. Kasi hindi niya natapos yung mission niya, maaga siyang nakalis. Darating tayo doon para maintindihan ng mga Kristyano. At ako ay ginawang masunurin sa aking ina. Okay? May mga bata dyan nakikinig. At ako ay ginawang masunurin sa aking ina. At ako ay hindi niya ginawang malupit, hindi lapastangan. At ang kapayapaan ay mapasa akin sa araw na ako ay ipinanganak at sa araw na ako ay mamamatay at sa araw na ako ay bubuhayin muli. So the list, mahaba pa itong chapter na ito, basahin nyo na hanggang may Tagalog ito at English. Pwede nyo pala i-download ang Quran Tagalog sa JDS, alam ko application ito. May Arabic dyan, may Tagalog at may English, may Mananaw din. Pwede nyo i-copy paste at marami kayo magagawa sa apps na ito at free siya. Okay? So, babasahin nyo dito ang buong story niya at mahaba dahil baka magkulang oras natin, ako 30 minutes na yata tayo. So, in short, ngayon lumaki siya, nag-preaching. Yun yung time na nangyari sa kanya. So, malinaw sa inyo na si Mary ang nanganak mag-isa, walang kasamang Joseph, na sinasabing stepfather ni Jesus. Minsan pa may nagtanong sa akin, sino ba Diyos nyo? Sabi ko, yung sinasabi yung tatay ni Jesus. Si Joseph. Wala namang kwenta yun Sabi sa akin. Sabi ko, sino Joseph? Hindi ko pa naunawaan. Sa Joseph, may story pala na may kasama si Mary, si Joseph. Akala nila yun yung sinasabi ko. Sabi ko, hindi. Yung sinasabi yung tatay niya, yung nasa langit, yung God the Father, yung Diyos na tagapaglikha. Sa mga Arabong Kristiyano, tinatawag din nila Allah. Yung nga lang si Jesus ay anak daw ng Allah. At yun ay binabanggit din ng Allah sa Quran na sinasabi ba yun na ang Allah ay kasama doon sa pangatlo, sa Trinity. So, sa totoo nga lang, ang Trinity nasa Quran ay tinatanong ng Allah na sinasabi ba nila na ang Allah ay kabilang doon. So, yung malaki na si Jesus na nag-preach na siya. So, maraming mga hindi sumunod din sa kanya at rebelde na mga may dala siyang kakaiba. May nangyaring politiko doon sa paniniwala ng mga sumobrang laki ng ulo ng mga masyaik sa kanila na hindi siya tinanggap. Pero may mga disipulo naman siya na binanggit sa Quran na sila ay tinanong ni Jesus kung sino gusto maging helper ng Allah. At sila ay nagtaas at sila ay kabilang sa mga Muslim. Nasa Quran din yun.
So, marami pa bukod dito na chapter na binabanggit si Jesus sa Quran. Alam niyo, mga sinasabi nga halos 20 plus ibinanggit si Jesus sa Quran kaysa kay Prophet Muhammad, peace be upon him. So, mas maraming beses ibinanggit si Jesus sa Quran na patungkol sa kanya. Pati sa kabilang buhay, yung pag-uusap niya ng Allah, naka-record din dito na ang mangyayari sa future na sinabi din ng Allah ang mangyayari na mag-uusap silang dalawang Jesus sa kabilang buhay na ikaw ba sinabi mo sa mga tao? Kumbaga sa malapit na kulugan na ikaw ba ay sinabi mo ba, tinuro mo ba sa mga tao na sambahin ka? O ikaw ay, kumbaga, siya ay anak ng Diyos? So doon, alam ko mabibitin kayo para i-download nyo talaga ito at basahin nyo yung part na yun at maganda inshallah. So yun po ang malinaw ang paniniwala ng mga Muslim na si Jesus ay siya po ay isang propeta at sugo at wala siyang itinuro na sambahin po siya bagkus siya pa nga ang sumasamba sa Diyos. At yung about sa kamatayan niya, hindi pa po siya namatay. Kaya ang paniniwala ng mga Muslims ay mas malaki kaysa sa paniniwala ng ibang tao patungkol kay Jesus. Yung first miracle pa lang niya, baby pa lang siya, nagsalita na siya. Unlike dito sa kabila, 30 years old daw siya at yung alak, yung tubig naging alak. Tapos, paniniwala nila, pinatay siya, which is mas malaki ang paniniwala ng mga Muslims, karespetado, na hindi siya namatay. Hindi siya namatay, hindi siya napako sa cross. Sinabi ng Allah yun sa Quran, nakakala nila pinatay nila, iba ang nilagay doon, iba ang pinalit ng Allah na tao doon at iba yung kanilang nai-crucify. At si Jesus ay buhay na inangkit sa langit, buhay siya na inangkit ng Allah sa langit. Pero ito lang ang parehas tayo na paniniwala ng mga Kristiyano at Muslim na ibabalik din siya balang araw. Bababa din siya muli pag malapit na ang araw ng paghuhukom. Isa siya sa sign na malapit ang araw ng paghuhukom pag siya ay ibinaba. Bababa siya. Pagdating naman sa kwento na yon, hindi ko alam kung naikwento yun dito or naikwento yun sa kabilang libro, ang end of the world. Andito naman yun sa kabilang libro. Ang kulang lang sa atin, hindi nagbabasa. Yun ang problema. So, end of the world, andito naman yung story ni Jesus sa pagbaba niya. So, meron din yan online sa mga gusto bumili. Andyan kung paano siya bababa. Ang naalala ko sa bandang Damascus, Syria, tapos dediretso na siya ng Jerusalem at magdadasal siya sa likod ni Imam Mahdi na kung saan ito ay mula sa anak-anak na apo-apo ng propeta. So long story yun. At siya yung papatay sa Antikristo. May darating na Antichrist na pagkatapos maraming na mga bulaan na propeta nagpakilala, either Senyor Aguila or sino pa dyan na stop ko no pero hindi niya kayang i-stop yung gera sa Gaza. So, yung mga nagpapanggap na propeta, maraming darating, halos 30, bago dumating itong Antichrist na Dajjal, na magpapakilala siya si Jesus. Kaya maraming Hudyo na magpa-follow sa kanya, at marami din mga Christians na akala siya nga si Jesus, at yung ibang Muslim naman din na baka akala na siya ang Panginoon. Dahil magpapakilala siya, hindi lang propeta, bagkus Panginoon. At si Jesus lang ang tanging makakapatay sa kanya, banda sa gate ng Lut sa Palestine. So, yun po yung summarize ng story na para mabigyan kayo ng idea patungkol sa paniniwala ng mga Muslim kay Jesus. Ang t-shirt pa lang sinusuot ko, hindi lang Jesus ang nakasulat, sinasabi dito, one of the greatest prophet in Islam. Siya ay isa sa dakilang propeta sa Islam dahil siya ay kabilang sa mga messenger. Ang messenger is yung binigyan ng aklat, binigyan ng kasulatan, banal na kasulatan tulad ni Moses, siya si Jesus at si Prophet Muhammad, peace be upon him. So, kung may mga katanungan po kayo, ang babae ay pwede mag-chat sa ano natin dito sa chat na babasa nyo. At ang lalaki pwede po magtaas ng kamay at mag-microphone, magsalita kung may mga katanungan po kayo related sa atin stories. Kaya, about sa kapanganakan naman ni Jesus, kami ba ay nagliniwala at nagsiselebrate ng Christmas? Hindi po. Kasi si Jesus ay walang tinuro na ganyan sa panahon niya. Ang nanay niya ay hindi nag-celebrate ng birthday niya, kahit ang mga disciple, kahit December, hindi nila kinilala ito. Kailan lang to dumating. At isa pa, kung babalikan niyo yung story na si Mary ay kumain sa puno ng dates. Alam niyo yung dates, yung matamis na prutas dito pag Ramadan, di ba? Ang dates po, sinasabing hindi tumutubo, kahit sa totoo ngayon, walang bunga ng dates ngayon dahil winter. Ang dates ay tumutubo bandang spring or summer. Sa tag-init, mga bandang May, April, kahit i-google mo. So, patunay na si Mary, nanganak siya kay Jesus, ay hindi winter. Dahil sa Bethlehem, sa amin, sa Jerusalem, ay napakataas ng snow, umabot po ng tuhod ang taas ng snow sa sobrang lamig pag winter. So, sa story, hindi maaaring manganak mag-isa si Mary ng ganito, mag-isa na walang kasama, katulong na manganak siya sobrang lamig sa snow. At paano siya nakakain ng dates kung winter? Dahil ang dates ay hindi bumubunga sa winter. Kaya isa pang ebidensya na patunay na hindi siya ipinanganak sa winter or December.
Pinanganak siya sa sa tag-init na panahon, at isa pa, kahit pa malaman natin ang kanyang day of birth, kahit si Prophet Muhammad nga hindi pwedeng i-celebrate, ibang propeta pa kaya? Yun po, isang dagdag na kaalaman, baka itanong niyo po. So ang isang Muslim, hindi siya pwede maging Muslim pag hindi niya tinanggap si Jesus na isama sa paniniwala sa apat na haligi ng paniniwala sa Islam, na kabilang siya sa mga propeta at mensahero. At siya ay sinusunod din base sa kanyang kung ano yung sinabi ng Allah tungkol sa kanya, na siya ay isang propeta at sugo lamang, at wala nang hihigit doon na sinasabing pagsamba o ano. Dahil ang pagsamba lamang ay tanging sa isang Diyos, ang kanyang Diyos na sinasamba din. At ang kanyang salita po is Aramaic. Tatlo ang salita sa Palestine. Yung Hebrew, galing kay Moses. Ivrit, tawag doon. Bata ako, nakakaintindi pa ako yun, pero nakalimutan ko. Aramaic, itong salita yung Jesus. At Arabic. Ito yung tatlong Semitic magkakapatid na lingwahe. Kaya kung papakinggan mo sila, ay magkakaparehas lang halos. Ang Hebrew, salita ng mga Israel, halos maraming silang words na parehas lang sa Arabic. Na twist lang ng konti. Tapos ang Aramaic naman, parang siya yung nasa gitna, na mukha siyang sounds Arabic at mukha din siyang sounds na Hebrew. Para magkaintindihan, parang hindi ko alam kung sabihin natin sila yung Iranon, di ba? Iranon na nakakaunawa ng Maranao at nakakaunawa ng Maguindanon. So parang let's say sila yung sa gitna. Ayun po. Ano pang mga kailangan malaman, or ano, magtaas lang po ng kamay bago tayo magtapos, inshallah. Maraming salamat sa oras niyo din po. At huwag niyo kalimutan na mag-enroll po. Meron na po akong video. Meron na po kaming video, inshallah, na i-upload patungkol sa paano mag-register, lalo sa dating itong 2024 na mag-register sa pag-aaral dito sa online ng Messenger of Peace Academy, para naway balang araw palitan nyo na ako. Please lang, maawa kayo sa akin. Nahirapan ako magtagalog, palitan nyo yung mga kagaya namin. May mga tao dyan na natatakot lang, nahihiya lang, pero kailangan kayo i-push, sa totoo lang. Alam nyo, may project ako na kailangan kong i-represent yung bansang Bangladesh ang napili sa akin, which is sana nga Saudi, kasi marami akong vlog patungkol sa Saudi. Pero kung kailan binigyan ako ng assignment na i-represent ako yung bansang Bangladesh daw. So nag-search ako ng ilang araw patungkol doon, at ginawa kong 5 minutes kasi dapat 3 minutes, pero naging 5. Pero maganda, kanina nagulat sila sa presentation kasi video siya na binigyan ko ng boses. Nilagyan ko ng voice over na lang. Kung saan, kung hindi ako inutusan ng teacher ko na gano'n, hindi, sa tagal ko na nagbi-video, hindi ko na ilabas yung gano'n, na meron pala akong tinatago na gano'n editing skills. Kaya sa mga tao pala na minsan nahiya ka lang o ano, takot. Pero hindi mo alam, pag hindi ka finorce o hindi ka pinush, na may talent ka pala nakatago na hindi mo alam. So, mamaya mas magaling ka magsalita, mas maganda yung boses mo, magaling ka magpaliwanag, mas parang may writer ka pala ng skills. Hindi mo alam sa future. Kaya, inshallah, itong MOPA Academy, tulungan ka, mailabas mo yung skills mo, anong tinatago mo dyan, na ikaw pala ay balang araw na mas magaling na preacher, mas magaling magbasa, may magandang kiraan ng Quran. Inshallah, please lang, huwag ka na mag-antay dyan, palitan mo kami dito. Siguro ako lang yung preacher na marinig mo nagsasabi ng ganito. Oh, mas magaling ka magbasa. Inshallah, please. Ito yung time na matuto tayo. Huwag tayong umasa, andyan naman yung mga ustad natin, masyaallah, nagmamaster, andyan sila. Huwag tayong kampante na may mga ustad, may mga sheikh, may mga imam. Kahit sa lugar nyo, sabi mo, may imam naman siya na bahala sa tarawih sa Ramadan. Eh kung namatay yung imam na hindi pa umabot ng Ramadan, tuloy lahat ng mga tao sa inyo, mga Muslims na hindi alam. Wala mo magbasa ng Quran, wala mo magkiraa, magtajwid. Kasi inasa nyo na mayroon naman taong gagawa eh. Huwag nyo iasa, dahil ang buhay ay hindi natin alam hanggang kailan. Kaya huwag natin iasa, marami ng mga pictures, okay na yan. Hindi, ikaw sa sarili mo, kahit hindi ka maging public figure, public na preacher, na hiyain ka, who say sa'yo na sino may sabi sa'yo na kailangan mo maging public? Ako, yung kasama kong ustad na mahiyain talaga mag-video, mahiyain ipakita, hindi siya ganito kakapal na mukha ko na ipakita sa social media. Pero nabigyan natin ng lugar. Sabi ko, saan ka magaling? Napansin ko saan siya magaling. Well, sa pagtuturo ng private, pagiging teacher ng sekreto, private, may group, private. Ayun, five levels ang hinahawakan niya ngayon. Nasa 11,000 ang teacher, ang estudyante niya. Imagine mo, makikita ang taong hindi kilala, taong nakatago, pero ang estudyante, 11,000 plus ang nakapag-aral sa kanya. Kitang-kita namin yung kasi dahil doon sa group, ang mga nagpapasa ng exam at information lahat. So subhanallah, hindi mo masasabi. Hindi porket public yun ang mas maraming nagagawa, hindi. Minsan pati yung private nakatago ay marami ka din magagawa. Tingnan mo itong mga admins ng MOPA Academy. Hindi natin kilala itsura, pero nagagawa nila yung ganitong pag-manage ng seminar, pag-manage ng webinar. Di ba? Nakikita nyo ba sila?
Kilala niyo? Hindi. Pero may nagagawa tayo in secret. At ito yung pinakamas maganda, yung sikreto. Bakit? Inshallah, sincere. Ginagawa mo talaga para sa Allah. Di ba? So inshallah, magbasa tayo ng comment bago tayo mag-stop. Maraming salamat sa grupo ng kay Rafika Nurjan na kung nanonood kayo sa Akhwati fil Islam. Isa itong grupo din ng mga babae nag-aaral online. So, pero nagtataka lang ako bakit ganito yung bilang kasi dati pag ako nagle-lecture sa kanila, hindi na kasya sa Zoom or sa Google Meet kasi 100 lahat ng estudyante. So inshallah, sana next time sa darating yata na 20, meron tayong next na lecture sa 20 yata. Patungkol naman ito, kadugtong din dito. Kaya ako napili itong topic dahil magde-December para magkaroon ng kaalaman yung mga bagong Muslim, baka may mga balik Islam sa inyo, kababalik Islam ng kahapon. Tapos isa pa, baka yung mga iba dyan nanonood na balik Islam o bagong Muslim na may mga kamag-anak kayo na hindi maiwasan, di ba? Baka nagse-celebrate ng Christmas o sa December. Kaya ito yung naisip ko na topic. Tapos inshallah, pag na-upload namin ito or sa aking YouTube, ay mapapanood nyo. Pwede nyo i-share po sa pamilya nyo, sa kamag-anak nyo para malinawan sila kung ano ba talaga yung tama na paniniwala patungkol kay Jesus na hindi kami mga Muslim nag-imbento pagkos ang Diyos ang lumikha sa atin ang nagpadala nito. Malinaw po? Wala akong nababasang pero sabi dito kay Jaffa, kay admin, magrehisto na sa batch 1. Matuto sa pamamaraan ng madali panawagan tungo sa Islam. Follow us on Facebook, Instagram. Ito po yung Facebook nila, paki-follow sa mga hindi pa naka-follow. At bilang reward na din sa iyo, mag-convince ka din o i-share mo din sa mga group nyo, sa mga kakilala mo na makapag-aral dito. Magrehisto na sa batch 1, matuto. O parang paulit lang ito. Okay, ilang beses yung sinabi. So, wala na pong katanungan. Wala na pong mag-chat dito, mga babae na may tanong. Ang next na topic natin yata is yung patungkol nga sa shirk, yung patungkol sa pagtatambal sa buwan na ito, yung gagawin na mangyayari. So bilang isang Muslim, kailangan natin maging alerto patungkol sa gawain na ito. Ang shirk sa New Year. Okay. Hindi ko iba pala yung sa New Year na pala yun. Okay, pwede natin pag-usapan din dito ang Kasi sa December 23 ito, I think Sunday ito, ganitong oras din. Sunday 4, Nurjan na pakilista dahil sa mga grupo mo, i-aware mo sila. Ang pag-uusapan natin dito yung pagtatambal o shirk na mangyayari ginagawa ng mga tao itong December. Dahil December 25 yung about kay Jesus at New Year, January 1 yung patungkol sa pagse-celebrate nitong New Year na ano ba yung kailangan na malaman ng mga Muslim yung pagtatambal dito na gawain. Lalo, hindi maiwasan sa mga hindi Muslim country, marami sa atin na minsan nakakihalo-bilo sa mga gayang bagay na hindi na natin namamalayan na nakagawa na tayo ng pinakamalaking kasalanan sa Islam. Mas malaki kaysa sa pagkain ng baboy, mas malaki kaysa sa pagzina, mas malaking kasalanan kaysa sa pag-inom ng alak. So kung yung mga bagay na iniiwasan mo, hindi ako kumakain ng baboy, hindi ako uminom ng alak, well, nakikita mo naman, sumasama nakipag-celebrate ng Christmas. Di mas malaking kasalanan yun. Dahil sabi ng Allah sa Quran, sa chapter 4, verse 28, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalik. Ang katotohanan ng Allah ay hindi niya papatawarin sino man nagtatambat sa kanya, pagkus papatawarin niya sino man, anumang klaseng kasalanan maliban ng doon. Ito yung pinakamalapit na kahulugan. So, pinakamalaking kasalanan sa mata ng Allah ay ang pagsasamba, ang shirk, pagkikilala pa ng iba pang Diyos bukod sa kanya. Last na ito, kung wala na pong katanungan, maraming salamat sa inyo. Kaya po tayo mag-stop at umalis. Subhanallah.